Malamig ang hangin ng gabi. Ang buwan, manipis at anino ng ulap ay halos hindi nakikita. Sa kalsadang walang ilaw, may maliit na baryo na halos nakakalimutan ng panahon. Ang baryo Malumbay. Walang kuryente, walang signal. At ayon sa mga matatanda, hindi lahat ng taong pumasok nakalalabas. Si Felix, isang estudyante sa kolehiyo, ay nagdesisyon na tuklasin ang baryo kasama ang kanyang 3 kaibigan, si Jay, si Rico, at si Ella, para sa kanilang proyekto sa pelikula tungkol sa urban legends. Habang naglalakad sila sa madilim na daan, naramdaman nila ang biglaang katahimikan. Wala silang naririnig kundi ang kanilang sariling mga yapak sa puwit. Parang masyado namang tahimik dito, bulong ni Ella habang hawak-hawak ang flashlight. Wala namang tao dito, relax lang kayo, sagot ni Felix. Subalit, ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Habang palapit sila sa gitna ng baryo, napansin nila ang mga lumang bahay. Putol-putol na kahoy, sira ang bubong, at may mga pinto na bahagyang nakabukas. Ang bawat hangin na dumaan sa pagitan ng mga bahay ay parang may dalang bulong. Narinig niyo yun? Tanong ni Rico. Wala yun. Baka hangin lang, sagot ni Jay. Pero hindi siya kumbinsido. Biglang may narinig silang hagit-hagit. Malamig, matagal, parang nagmumula sa kabila ng dilim. Ang mga ilaw ng flashlight ay gumalaw, tila may hindi nakikitang kamay na naglalaro. Tumigil sila sa harap ng isang lumang simbahan. Ang pinto nito ay bahagyang nakabukas. At mula sa loob ay may napansin silang anino na kumikilo sa pader. Doon tayo pumasok, wika ni Felix. Pilit nagtataglay ng tapang. Pumasok sila at agad na sinalubong ng malamig na hangin at mabigat na amoy ng lumang kahoy at amag. Ang bawat hakbang nila ay nag-i-echo sa loob ng simbahan at naramdaman nila na may nanunood sa kanila. Felix, may nararamdaman ako, bulong ni Ella, halos nanginginig. Wala yun, kalma lang tayo, sagot niya. Ngunit, bago pa niya matapos, may narinig silang matinis na iyak. Parang babae, bata, at sobrang galit. Lumabas ang isang matandang babae mula sa anino. May mahabang buhok at mga namumulang mga mata. Hindi siya kumikibo. Tanging tingin lang niya ang nakakakilabot. Bumalik kayo sa inyong bahay bago pa huli ang lahat. Boses niya ay parang hangin sa ilalim ng lupa. Hindi nakinig ang grupo. Habang sinusunod nila ang kakaibang tunog, napansin nilang may mga bakas ng paa sa puwit. Ngunit walang sino man ang nasa baryo. Ang bawat hakbang nila ay nagiging mas mabigat. Ang hangin ay tila may mga bunong ng mga taong patay na. Sa gitna ng kagubatan sa likod ng simbahan, nakita nila ang isang sinaunang altar na puno ng mga kandila, mga laruan, at labi ng hayop. Sa gitna nito, may nakalagay na larawan ng 4 nilang mukha. Paano? Paano nila nakuha ito? Hinali ni Jay. Ngunit, bago pa sila makagalaw, isang malamig na kamay ang dumampi sa balikat ni Felix. Nang lumingon siya, wala naman tao. Nang lumingon uli si Rico, nakita niya ang lahat ng anino sa paligid. Mga mukha na dati nilang nakasama. Ngunit patay na. At sa huling sandali, naramdaman nilang lahat ay hinatak sa dilim. Parang tinanggal sa mundo. Walang nakaligtas.
Kinabukasan, ang baryo Malumbay ay tahimik na muli. Ngunit sa kalsada, may 4 na bagong larawan sa altar. Nakatapat sa buwan, ang mukha ng 4 na batang naghanap ng katotohanan. Ngayon ay bahagi na ng alamat ng baryo. At mula sa dilim, isang boses ang maririnig. Huwag niyong balikan ang baryo o susunod kayo sa amin.